Dalangin ko sa Panginoon, mga kapatid, ang mensahe ito ay magbigay ng pag-asa sa atin. Bagamat malimit na natin mabasa ito mga talata, pero dalangin ko magbigay ang Diyos ng panibagong rema, mga kapatid. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia, sa unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 12 at 13. Unang Pedro chapter 4, verses 12 to 13. Mga minamahal, huwag kayo magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Magalak ka. Dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan ninyo, kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Sa akin ang King James Version, sapagkat sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Hindi na basta masaya ito, labis na galak. Amen. Purihin ng Panginoon, pagpalain ng kanyang mga salita, ay manalangin. Purihin ka aming Diyos, muli kami nakahanda at nakaposisyon para tumanggap ng iyong mga salita. Kami po'y wala pong magagawa kung wala ang iyong presensya, Panginoon. Dahil tigit ang iyong lingkod, Ama, ay patuloy lamang umaasa sa kapulihan mo, habagang biyaya, maging sa rema ng Espiritu Santo, Panginoon. Itanangin ko, magbigay ka ng bagong mensahe, Panginoon. Magbigay ka ng bagong pananaw, bagong prinsipyo. Magbigay ka ng bagong kalakasan sa aming mga kapatiran, Panginoon, makikinig. At hindi po ako maitaas, kundi ang iyong kapangyarihan ang siyang makilala, maluwalhati, at mahayag sa aming kalagitnaan. Gamitin mo ang aking gabi, gamitin mo lamang akong bilang daluyan ng kapangyarihan mo at maging daluyan ng iyong mga salita na kailangan nila ngayong umaga, Panginoon. Ikaw ang higit na nakakaalam ng kanilang pangailangan. Sa iyo kami ubos ng titiwala at umasa. At aming inaangkin, Panginoon, tagumpay na nagmumula sa iyo. Sa anumang panggugulo ng kaaway o nais maninira, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Pagpapati mo yung Panginoon, mga butong. Hallelujah. Malakas mo tayo. Hallelujah. Hallelujah. Sige, mo tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Alam kung masaya tayo, alam kung nagkakalak ka ating puso, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam ko, God na Diyos, kailan niyo na po ako. Alam ko mga po, matagal nyo na po akong kasama, mga kapatid. May mga iba nagsasawa na sa akin, pero huwag yung nagsasawa sa salita ng Panginoon. Huwag yung nagsasawa sa katotohanan. Huwag yung nagsasawa sa katwiran ng Diyos, mga kapatid. Ang Biblia ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. Hallelujah. Gusto ko pong ipaaral sa tanghali ito ang mensaheng pinamagatan kong Victory in His Death. Amen. Sabi mo sa katabi mo, yakapin mo, yakapin natin. May katagumpayan sa kanyang kamatayan. Ulitin natin mga kapatid. Kapatid, may katagumpayan sa kanyang kamatayan. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid po kayo lahat, mga kapatid. Malimit natin itong marinig, mahal na araw. Pero kahit hindi mahal na araw, mga kapatid, lahat ng araw ay mahalaga sa Diyos. At lahat ng araw, mga kapatid, ay pinahalaga ng ating Panginoon. Victory in His death. Natuturo po ang Biblia at alam natin na ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao para sa ating kasalanan. Sapagkat wala nang pwedeng magligtas ng ating buhay tungo sa impyerno kung hindi sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Kung walang mamamagitan na aking nabanggit ng Bible study ng nakaraan, kung walang mamamagitan sa atin sa Diyos, mapapahamak po tayo. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon, hallelujah, mula sa kanyang trono,
Siya ay bumaba sa anyo ng tao, mga kapatid, upang tayo ay iligtas ng Diyos. Kaya ang sabi ng Roma 5:10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesus. Lubha pa, ngayong na nagkakasundo na, ay mangliligtas tayo sa kanyang buhay. Kaya natanggap natin ang kaligtasan hindi kay Pastor Jairek. Natanggap natin ang kaligtasan hindi sa church na ito. Natanggap natin ang kaligtasan hindi sa mga leader ng simbahan ito. Natanggap natin ang kaligtasan kay Jesucristo na ating Panginoon. May nagturo, yes. May nag-aka, yes. Pero si Jesucristo ang nagbigay ng ating kaligtasan at siya ang namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Na siyang binayaran niya ng mahal at masaganang dugo. Kaya sabi ng mababaw na salin, dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayo mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Kaya po ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ito ay tinuturing ng Biblia na good news o mabuting balita. Sapagkat si Jesucristo lang ang nakilala kung namatay pero nabuhay. Amen. Si Lazaro, mga kapatid, pinatay pero binuhay. Amen. Pero hindi na ulit. Nabuhay pa ulit. Amen. Namatay uli yun. Hindi talaga siya nanatiling buhay habang panahon. Dating patay, binuhay, pero namatay pa rin. Amen. Sabi nga ng kasabihan, maraming taong nagkakang maging Diyos, pero meron na nag-iisang Diyos na nagkakang maging tao. Amen. At yun ang ating Panginoong Kristo na ating pong sinampalatayanan. Na kung bakit nasabi ng Biblia na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay mabuting balita sapagkat ito ay may malaking mensahe sa buhay natin. Amen. Ano yun? Kailangan may mamatay para mayroong mabuhay. Sabi kasi ng 2 Korintos 5:15, tayo ay tinuring na patay. At namatay si Jesucristo para sa atin. Upang tayo na nabubuhay ngayon ay hindi na mabuhay sa kanang ating sarili, kundi sa Kanya na namatay para sa atin. Kaya ang buhay mo, young people, ang buhay mo, nanay, ang buhay mo, tatay, ang buhay ko ay hindi na natin pag-aari. Namatay na tayo dito sa ating katawan at ipinako na ito kasama ni Kristo sa krus. Amen. Kaya tayo ay naging bago nila lang na hindi na sa ating sarili ang nasusunod, kundi sa Diyos. Amen. Kaya ang isang Kristiyano hindi dapat mahirap masunurin. Hallelujah. Kasi dapat patay na siya sa kanyang laman. Let him deny himself. Ang sabi ng Matthew chapter 26, sino ang ibig sumunod sa akin, tanggihan ng kanyang sarili? Matthew chapter 16, sino ang ibig sumunod sa akin, tanggihan ng kanyang sarili, pasalin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Kung gusto mo sumunod sa Panginoon, kung gusto mo magtagumpay, kung gusto mo sundin ang kanyang kalooban, kinakailangan meron kang sa sakripisyo. Aalisin mo yung dati mong pagkatao, aalisin mo yung dati mong pag-uugali, aalisin mo yung dati mong pananaw, aalisin mo yung dati mong prinsipyo sa buhay, at susundin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Na ating ginagawa sa ngayon. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdulot ng isang malaking tagumpay sa buhay ng mga Kristiyano. Ang sabi ng Apostle Pablo in Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, hindi sa mga Grego. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanyang Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang mabuting balita. Nagbigay sa atin ang kapangyarihan at nagbigay sa atin ang pag-asa bilang Kristiyano. Hallelujah! What a good news! Amen? Napakabuting balita nito na mayroong namatay, oo, ngunit muling nabuhay. Kaya ang sabi ni Apostle Pablo rin sa unang Korinto chapter 15 verse 57, datapat salamat sa Diyos, hallelujah, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Kristo namatay hindi lang para mamatay para sa kasalanan, kundi para magbigyan tagumpay ang mga anak ng Diyos laban sa anumang kamatayang dala ng kaaway. Amen. Amen. Naniniwala tayo na hindi lang intensyon ni Satanas patayin ang buhay natin prematurely.
naniniwala ko na hindi lang gusto ni Satanas patayin kaagad tayo. Gusto rin ni Satanas patayin yung pananampalataya yung nasa puso natin. Gusto ni Satanas, itakwil mo yan, Jesus Christ na yan. Gusto ni Satanas, itakwil mo yan, Holy Ghost na yan. Gusto ni Satanas, huwag ka na magpapalda. Gusto ni Satanas, huwag na kayo magpapantalon, huwag na kayo magpupulo. Huwag maiksi na kayo ng damit. Gusto ni Satanas, i-compromise nyo ang pananampalataya nyo. Gusto ni Satanas, baliwalain nyo ang salita ng Diyos. Gusto ni Satanas, manahimik lang tayo sa mabuting balita na tinanggap natin. Pero iba ang gusto ng Panginoon na naman tayo para sa atin, mga kapatid. At yun ang dapat natin lakaran kasi ito na yung nakamuhon. Yes! Yun ay nakamuhon, yun ay nakatatak sa ating puso. Mula pa noon, 2,000 taon na nakalilipas, kaya hindi na dapat natin ito binabago at hindi na natin babaguhin. Yun ay ating sasandalan at ating ipagpapatuloy. Amen. Amen. Kaya maraming tao nagtataka sa atin, bakit yung mga born again, magsisimba sila, ang iingay nila, may mga problema yan. Amen. Malis yung sinasabi nila. Di ba yung simbahan nila, RJ? Di ba yung simbahan nila, Tatay Glenn? Ba't nangingi pa rin kaya nila? Ba't nagpupuri pa rin sila sa kabila ng nangyari? Samantalang, sa kanang ating sarili, hindi natin magagawa yan. Alam natin, sa puso natin, may kumakabig para magpatuloy. Hindi natin kaya magpuri sa Diyos sa kabila ng masakit na pangyayari. Hindi natin kaya magpatuloy sa pagsimba. Ngayong pangit ang nangyayari sa buhay natin. Kung tayo lang, ako na lang. Kung ako lang, hindi ko kaya magpatuloy. Hindi ko kaya mag-preach. Hindi ko kaya mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko kaya tumagtog ng panaawitin sa Panginoon. Kung sa ganang aking sarili lang. Kuya, kung alam Holy Ghost, nag-baptize sa akin, mga kapatid, hindi ko kaya. Kaya nga tao, hindi na dapat magtaka sa atin. Nakamuhon na yun. Amen. Nakamuhon na yun sa atin. Kailangan lang lumapit ng tao, amen? Kailangan lang magsuko ng tao ng kanyang buhay, amen? Kailangan lang manampalataya ng tao kay Yesu Cristo, amen? Kailangan lang ng tao magbalik loob sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga maiintindihan lang na tao yung ating ginagawa. Maiintindihan lang na tao yung ating nararamdaman. Maiintindihan lang na tao yung nangyayari sa atin. Pagkasama natin sila, pag naramdaman na rin nila ang Espiritu Santo ng Panginoon, pag yung kamatayan nito sa buhay sa kanilang puso, nalaman nila ang kalupahanan, nalaman nila ang mabuting balita ng ating Panginoon, maiintindihan nila tayo. Hallelujah. Maiintindihan lang tayo ng mga tao kapag kasama na natin sila, mga kapatid. Kung nagtataka man sila, bakit kaya pa rin natin magpuri in spite of? Kung nagtataka man sila, bakit tayo pa rin sumisigaw, sumasayaw, pumapalakpak, tumatalon. Hallelujah. Hindi yung dahil lang tumatalon talaga tayo. Hindi lang dahil pumapalakpak na talaga tayo. Hindi lang dahil mayroong nagpapalakpak sa atin. Hindi. Mayroon talagang Espiritu Santo ng Diyos na tumutulong sa ating kailangan, na tumutulong sa ating buhay para sambahin natin ang Panginoon. Kagaya na sabi ko kanina, meron tayong pinanghuhugutan at meron tayong pinanghahawakan. Mabuti ang Diyos sa kabila ng pangit na pangyayari. Mabuti ang Diyos kahit masakit ang nangyayari sa buhay ko. Mabuti ang Diyos kaya masasayaw ako, kaya lulundag ako, kaya tatalon ako, kaya mapupuri ako. Kasi ang Diyos mabuti. Hallelujah! Everybody shout praise the Lord. Puri natin ang Panginoon. Not by might, nor by power. Hindi saga ng ating lakas, hindi saga ng ating galing, hindi saga ng ating talino, sa kapangyarihan ni Yesu Cristo. Kaya kahit ang tao relihiyoso talaga hanggang walang Holy Ghost, may sinabi na karang gabi,
Hanggat wala ang Holy Ghost, hindi niya magagawang sampahin ang totoo ng Diyos. Hindi niya rin makuha yung gusto ng Panginoon na kapangyarihan para sa Kanya. Yamang namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Oo, pero siya'y muling nabuhay. At nagbigay ito ng tagumpay sa atin bilang mga anak niya, bilang mga sumampalataya sa Kanya, mga kapatid. Kaya nabibless din ako sa buhay ni Tatay Glenn. One time, nagkausap kami isang araw, mga kapatid. Bago yung men's rally. Nagkausap kami, nakamusta ko siya, mga kapatid. Dahil ramdam ko kay Tatay Glenn, naghahanap ng aruga ng isang pastor. Naghahanap ng kalakasan ng kanyang spiritual na tatay. Kaya sa pamagitan ng video call, tumatawag ako kay Pres. Nung tumawag ako sa kanila, usual na tumatawag ako sa kanya, nagkakamustahan lang kami. Kada tawag ko, mga kapatid, kada video call, nag-update lang siya nangyayari kay RJ. Pero one time, tumawag ako sa kanya. Hinahanap niya ako, sabi ni Pres. Sabi ko, Tay, kamusta kayo? Sabi niya, mabuti ang Panginoon, Pastor. Kung ibang Kristyano lang yun, sasabihin sa akin, Pastor, grabe talaga ang Diyos. Hindi man siya nagkikipag-cooperate sa atin. Hindi man mabuti ang Panginoon. Sabi mo, Pastor, sinabi ng salita, lagi po sinisigaw sa amin, mabuti ang Diyos. Kung yung taong walang Holy Ghost, magre-reklamo siya sa Panginoon. Kung yung taong walang Holy Ghost, masasabi niya talaga wala ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, buhay ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. Sa Panginoon ang kapulihan. Ang sabi niya, Pastor, salamat sa Panginoon. Yung bagay na ito, hindi magpapatalikod sa akin sa pananampalataya. Sabi ko, wow, grabe yun, ang bigat naman. Sabi niya, makauwi lang talaga ako. Kahit sa ang gawain, ititestimony ko talaga yung nangyari sa pamilya namin. Praise God. Ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Sa ganang kanyang sarili, hindi yan kaya yun. Hindi yan kaya nila nanay maglingkod sa Panginoon. Hindi kaya nila nanay magtakas ng kamay. Hindi kaya nila nanay matiling positibo. Gayong yung St. Thomas sa mga nakalipas na araw, linggo, ay evident o nakikita. Pero dahil may Holy Ghost. Amen. Dahil yung sinapalatayaan nila na matay, oo, pero nabuhay na maguli. Buhay na yung pag-asa. Buhay pananampalataya ng kanyang mga anak. Kaya nung time na yun, bukod sa bagong gupit siya, napakaaliwalas ng kanyang mukha. Tanaw na tanaw mo yung pag-asa at pananampalataya, yung galak niya makapag-mission sa kanyang kasama doon. Praise God. Glory to God sa bagay na yun. Napakahirap nun. Hindi ko alam kung kahit sino sa atin, hindi natin alam kung kaya ba natin gawin yung bagay na yun. Pero alam din natin, pagkasama natin ang Diyos, yung problema tatapunan niya ng biyaya. Ng kanyang kabutihan. Para makita natin yung kanyang katapatan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kadakila. Lagi niya nilagay sa akin, Pastor, si Ikson Harley, araw-araw namin nakikita ang himala ng Diyos sa buhay ng aking anak. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon, Tay. Buhay ang Diyos. Totoo, may plano pa ang Panginoon sa iyong anak. At may plano pa ang Panginoon sa iglesia ito, mga kapatid. Amen. Makikita ng maraming tao sa lugar na ito, hallelujah, na ang Diyos o namatay, pero muling nabuhay. At yung inaakala nilang patay na, buhay pa. Amen. Pamilya? Yes. Pamilya? Praise God. Akala nila patay na. Akala nila nakaandosay na. Akala nila wala ng buhay. Akala nila wala ng pag-asa. Inilis ko nila bakit nadali nila pa sa ospital. Kahit yung kayo lalaban sa doktor. Kahit yung kayo lalaban sa mga espesyalista. Pero dahil Diyos ay buhay. Si Jesus Cristo ay namatay. Pero muling na buhay. Buhay din ang pag-asa ng mga tagayog si JC. Buhay din ang pag-asa ng mga tagayog si JC. Na Diyos ay buhay. Wala tayo 2,000 taon. Hindi natin sakyan ang kanyang pagkabuhay na maguli. Wala tayo, hindi tayo kasama ni Maria. Hindi tayo kasama nila Pedro na kasakit sa libingan. Pero meron tayo patuloy na si Cristo ay buhay. Bakit? Nabuhay din ang ating kaluluwa, ating tulong. Amen. Nabuhay ang palataya na ating tulong. Nabuhay ang buhay na natin walang direksyon. Nagkaroon direksyon. Yung ating buhay na makasalanan.
Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos sa buhay na paglilingkod. Amen. Hindi ko rin ma-imagine, sabi ko, hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung wala ako sa tamang paglilingkod. Siguro nagsisimba ako pero hindi ako kinalulugdan ng Panginoon. Siguro nagdadasal ako pero maaaring hindi ako kinalulugdan ng Diyos. Maaaring nagbibigay ako ng aking tithes and offering pero bakit hindi ako kinalulugdan ng Panginoon? Maaaring gumagawa ako ng mabuti pero bakit hindi ako kinalulugdan ng Diyos kasi wala ako sa tamang paglilingkod. Praise God. Kaya sa katotohanan mga kapatid, yung nangyari kay Cornelio, napakagandang mensahe na dapat maintindihan ng tao. Kahit napaka-religyoso, kahit napaka-seryoso, devoto, kung walang kaligtasang tama, baliwala. Kaya mayroong pinadala ang ating Panginoon si Apostol Pedro para itama yung kanyang maling pagkaunawa na hindi ang pananalangin mo magliligtas sa iyo, na hindi ang pagtulong mo ang magliligtas sa iyo, na hindi ang pagiging matakutin mo sa Diyos ang magliligtas sa iyo. Kailangan mo magsisi ng kasalanan at kailangan mo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Hallelujah. Salamat sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nanatiling patay, kundi tayo rin ay muling pinuhay ng ating Panginoon. At dahil sa ating Panginoon, nakakayanan natin ang lahat, mga kapatid. Dahil ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay sumisimbolo ng tagumpay sa gitna ng pagsubok. Di ba ng ating Panginoong Jesus, nilibing, nasa libingan, ang libingan ay napakadilim. Hindi pa ako nakapasok ng libingan, pero alam natin yan, madilim doon, walang liwanag, maaaring nababalot ng dilim. Pero after 3 days, nagbago lahat. Ano yung mga 3 days moment nyo sa inyong buhay? Ito lang gusto kong sabihin sa ating mga kapatid. Nasa madilim ka ng sandali, nasa madilim ka ng pagsubok, nasa madilim ang tayo problema. May 3 days moment sa buhay natin. Paglipas ng 3 araw, mga kapatid, nabuhay na magmuli ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya huwag natin musgahan ang gawain ng Diyos, huwag natin musgahan ang pag-ilos ng Panginoon. Pwede sabihin mo wala na, pero sa Diyos meron pa. Pwede sabihin mo wala ng pag-asa, pero sa Diyos meron pa, mga kapatid. Pwede natin sabihin sa atin, tapos na, sa Diyos hindi pa, anak. Meron pa akong gagawin, meron pa akong sasabihin sa iyo. Amen. Sapagkat namatay ang ating Panginoon sa Kristo at siya ay muling nabuhay. Kaya ito ang basihan natin para hindi natin kalimutan ang Panginoon. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay na nangyari din sa buhay natin. Kaya nga, yung ebanghelyo na ating sinampalatayanan na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, ay ating in-apply sa buhay natin through repentance, baptism, at pagtanggap ng Holy Ghost ng ating Panginoon. Kaya tayo rin ay nabuhay na maguli. Hallelujah. Kaya ang sabi ng 5:17 na 2 Korinto, ang lahat ng sagsipalatay sa Kanya ay naging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid, nangyari ang mga bagay na yan. At ito rin ang makikita ng ibang mga tao sa paligid natin na merong buhay na Diyos na kumikilos sa atin. Amen. Kaya sabi ko kay nanay, yung buhay ni RJ, isang malaking basihan natin. Na naman yung mga bagay na patay sa ating buhay. Patay na pananampalataya, patay na pag-asa. Titignan natin basihan yon sa mga susunod na taon ng ating buhay. Hindi tayo nagtataas ng tao, mga kapatid, but I believe sa taong ito, Cervantes marahil ang pinakamabigat na pagsubok na dumaan. Amen. Kung ikukumpara natin sa mga pinagdaan natin mula January 2024 hanggang mangyari ngayong December, tingin ko hindi natin may kukumpara sa naranasan nilang problema ngayong taon. Pero ganun pa man,
Hindi natin alam, hindi ko alam sino ang susunod o anong klaseng pagsubok ang susunod bubulagtas sa atin, mga kapatid. Pero isa lang ang malinaw para sa akin, yung buhay ng kanyang anak ay ebidensya sa iglesia ito na buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. Patutunayan niya sa atin, mga kapatid. Kaya salamat, sabi ko, Lord, salamat kasi sa amin nangyari. Amen. Oo, nagpasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Kasi meron ako natatanong, sabi ko, Lord, alam ko, papalakas ko ng anointing ng church mo. Amen. Kaya marami nakakatak. Marami na-attract. Kasi yung anointing ng Diyos nasa suffering. Yung pagsubok na sa pag-iglesia. Yung pagsubok na binigay yung ulot ng Diyos sa kanyang iglesia. Dumadalo yung anointing na nakikita ng maraming tao. Iba ko mga Pentecostal na to. Glory to God. Iba ko mga taga-XJC na to. Dito lang ako nakikita. Problemado na pero nagsisimba pa rin. Pero hindi sa kanang ating sarili. Sa kanang ating Panginoon. Amen. Kaya kahapon napuntahan natin purihin ang ating Diyos kasama ang ibang mga kapatiran. Si Brother John. O si Kambal. Brother John, Sister Mary Rose, na born again Christian sa tinigiban ng mga kapatid. Stripes. So, nagpunta ako ng hapon. Sinabag sa akin ni Father Herwell. Nagkakasakit siya. Pero hindi makita ng doktor kung ano yung sakit niya. Pinakita niya sa akin, Pastor, grabe po yung mga pasa sa binti ko. Grabe talaga. Mga bilog. Maliit lang mga pero mabilog. Sabi ko sa kanya, Nay, magtiwala ka sa Panginoon ay plano ka ang Diyos. Sabi niya, Pastor, ito ang Pastor, di pa kami kasal ng asawa ko. Asawa ko, devoto ang Katoliko. Gusto ko magpakasal sa asawa, kaya lang yung kanyang pamilya. Ayaw sa born again. Kaya sabi niya mga kapatid, nagulat din ako. Nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung hindi mo man ako gamitin bilang asawa niya, para sa asawa ko ito, gumamit ka ng ibang tao. Kaya naniniwala ako, makasabi ko sa kanya kapon, hindi ko pinangungunahan ang kalooban ng Diyos. Pero kung sino man ang gamitin ng Panginoon sa inyong buhay, huwag niyo patikasin ang inyong puso. Alam ko, sabi ko sa kanya kapon, alam ko, hindi aksidenteng magkatrabaho yung asawa mo tsaka si Brother Hermel. Hindi aksidenteng naiipitan ka na nila nanay nila Jean noon. Sabi ko sa kanya. Hindi aksidenteng nababagitan ka nila Sister Angeline. Hindi ang aksidenteng nakita tayo ngayong hapon. Sabi ko kung sino ang gamitin ng Diyos. At kung maramdaman mo na tinatawag ka ng Panginoon, sabi ko, sundin mo ang gusto ng Panginoon. Medyo emosyonal siya mga kapatid. Nararamdaman natin yung kanyang side kasi nahihirapan siya masimba. Ano nga naman nasasabihin ng kanyang pamilya? Ano nga naman nasasabihin ng kanyang mga kapitbahay? Bakit namin kagabi? Sabi ko, makinig kayo sa Panginoon. Pakinggan niyo ang Diyos. Kaya alam niyo, makapit yung kabutihan ng ating Panginoon na naahayag sa ating buhay. Alam niyo, makikita nila yun. Amen. Nakikita nila yun. Kaya natin sabi ko kanina, kahit hindi man tayo gumamit pa ng ibang talata, may mga ganong testimony, kahit hindi pa tayo gumamit ng talata, yung buhay natin binago ng Diyos, yung buhay natin pinatnubayan ng Panginoon, yung buhay natin na pinatibay ng Panginoon sa mga pagsubok, malaking ebidensya na yun at mensahe sa buhay nila. Para maniwala sila, nandiyan na sa inyo ang Diyos, kaya maniniwala. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Kung makita man ng maraming tao, ang buhay natin mga kapatid, na naglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Ito naman ang layunin natin. Lord, makita ka sa buhay namin, Panginoon. Kasi sa bigat ng buhay na meron tayo, sa dami ng pagsubok na nangyayari sa buhay natin, sa dami ng problema ang pwede mangyari, hindi kakayanin ng tao lang. Kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan ng tao ang ating Panginoong Jesus. At yun ang inaalok natin sa kanila.
solusyon sa problema. Sabi ko nga sa kanya kahapon, hindi porket naglilingkod tayo sa Panginoon, wala ng problema. Hindi lisensya yun. May problema, pero sabi ko, magiging magaan ang biyaya ng Panginoon kasi nakapasok na ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka na paglalaroan ng kaaway, kundi gagabayan ka ng Panginoon. Hindi ka na paglalaroan ng kaaway para paghinain ka, kundi gagamitin ka ng Panginoon para sa kalakasan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay natin na binubuno ka ng problema, binubuno ka ng pagsubok, bakit hindi ito aksidente sa buhay natin? Kundi may kalooban ng Diyos, may plano ang ating Panginoon. Di ba sabi sa 29:11 ng Jeremias, alam ko yung plano ko sa inyo. Yung plano ko sa inyo, hindi nyo yan ikasasama, kundi nyo ikabubuti. Amen. Masasaktan man kayo pero hindi kayo mapapahamak. Kundi magbibigay sa inyo ng pag-asa at kapayapaan. Sabi ng Panginoon. Diyos, lagi ko ito sinasabi sa atin, at alam ko, kaskas na po ito mga kapatid. Maglingkod ka sa hindi sa Panginoon, dadaan ng mga pagsubok. Dadaan ng mga problema. Maglingkod ka sa hindi sa Panginoon, pwede kang madisgrasya. Maglingkod ka sa hindi sa Panginoon, pwede kang magkautang na napakalaking halaga na hindi mo alam ano babayaran. Maglingkod ka sa hindi sa Panginoon, magkakasakit ka. Maglingkod ka sa hindi sa Panginoon, may malaking problema mangyayari. Kaya nga ang nais ng Panginoon sa mga tao na natanggap natin, tanggapin ninyo ako sapagkat ako magbibigay ng kapayapaan, ako magbibigay ng kapahingahan, ako magbibigay ng kagalakan. Sagot tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Napakahirap kayo sa buhay na wala ka ng malapitan. Ultimo kamag-anak mo siguro na inaasahan mo, hindi mo pa maaasahan, at wala ka pang Diyos na pinaglilingkuran, napakahirap nun, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, natagpuan tayo ng Diyos. Salamat sa Panginoon, tinawag tayo sa tamang paglilingkod. Salamat sa Panginoon, niligtas tayo, mga kapatid. At hindi lamang niligtas ang ating buhay, sa buhay na walang hanggan. Niligtas din tayo ng Panginoon sa lahat ng problemang dala ng mundong ito habang nandito pa tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya yun yung gusto natin sabihin, kay Father John, Sister Mary Rose, kilala na ni Rosalie, Tatay Jojo, si Yesu Cristo ang sagot sa buhay na ito. Amen? Si Yesu Cristo lang ang tanging sagot sa kapayapaan, sa kagalakan, sa katotohanan, inaasam, hinahanap ng tao. Si Yesu Cristo lang. Wala nang iba, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tandaan natin palagi, sa hirap ng buhay, sa dami ng pagsubok, kung wala ang Panginoon, napakabigat pa sa atin ang lahat. Pero kapag ang Diyos kasama natin, alam natin na bakit may kakaanan sa Panginoon. Amen. Sa libutan, pag bigat ka, pag bumagsak ka, pag napaluhod ka, napabagsak ka, di ba parang kawawa ka? Parang wala lang. Pinagkatawanan ka ng kaaway kasi bagsak ka na eh. Parang kaganyan ka na eh. Pero sa Panginoon, pag bigat na bigat ka, nakaluhod ka, iba ang impact nun. Amen. Iba natin sa kanya nun. Hindi niya pagtatawanan. Tutulungan niya. Diba, naglalakad ka, nakaupo ka, bigat na bigat yung problema, pag ganyan ka na, babagsak ka na. Kasi nakaluhod ka na, lupay-pay ka na, hanggang nakaganyan. Nakahiga ka na, Lord. Sa kaaway, natawaran tayo. Yan. Yan ang sinasabi ko, palipat-lipat ka kasi. Hallelujah. Ganda na ng buhay mo doon sa dati. Sisisihin niya tayo sa naging desisyon natin tama. Pag kumukay niyang mali yung ginawa natin. Pag kumukay niyang masama yung ginawa natin paglilingkod sa Panginoon. Yan, bagsak na yan. Ang gusto ko, bagsak na. Wala na siyang mapupuntahan pang iba. Pero sa Panginoon, ibang kaso yun. Amen. Ibang kaso nun. Naalala niyo yung mga alagad nung malapit na silang iwan ng Panginoon. Sa John chapter 14, bagamat siya nagpakilala na doon bilang siya yung ama at anak bilang iisa. Isa sa mga konteksto ng John chapter 14, mga kapatid,
yung Espiritu Santo, yung comforter o mga aliw, sinabi sa kanila ng Panginoon na ipapadala niya. Pamilya sa atin yan, John chapter 14, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanila, sa John chapter 14, verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa inyo. Kung may problema kayo, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa inyo. Kung may sakit kayo, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa inyo. Kaunti pang panahon, hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyo makikita ko, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay. Kaya naman kayo. Siguro isip ng mga disciple, mga alagad. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y isa sa inyo. Paano mangyayari yun, Lord? Siguro isip ko, paano mangyayari yun, Lord? Iaalis ka na. Aakyat ka na sa langit, mawawala ka sa akin. Paano mangyayari yan? Sa verse 26, sabi ni Apostol ng ating Panginoong Jesus, sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo ang susubuin ng aking Ama sa aking pangalan. Ang magtuturo sa inyo ng lahat ng pinaalala. Ibig sabihin, hindi nyo na ako makasama physical. Pero pag dumating sa inyo yung Holy Ghost sa Acts chapter 2, para nyo na rin akong kasama. Amen. Kaya tumibay sila, lumago sila, tumatag sila sa ministeryo, tumatag sila sa misyon, ikinalat nila mabuting balita ng ating Panginoon na kahit hulihin sila, kahit ipatakip sila, kahit ipagpupog sila, para lamang yung pangalan ng Panginoon, huwag nilang sabihin at yung Kristo na ito ay hindi na buhay na maguli. Kaya mas talaga ako nabibigyan talaga ng patunay na si Kristo talaga na buhay na maguli. Bakit? Alam natin ang naging pag-usig sa mga alagad. Ilan sa kanila mga kapatid ay pinagutan ng ulo. Ilan sa kanila mga kapatid, si Pedro ay pinako ng pabaliktad. Mayroong mga sinibat, may pinagutan ng ulo mga kapatid. Si malala, si John, bago namatay. Nilublog sa kumukulong mantika. Pero nakapagsulat pa doon sa isla ng Patmos, bago namatay. Sa katunayan, halimbawa, halimbawa lang ako, isa ko sa alagad ng Panginoon. Nakatayo akong ganyan, nakalawat akong ganyan. Ito na itak sa akin. Sige, Pastor Jerry, bigyan kita ng pagkakataon. Nabawiin mo yung sinasabi mo na yung si Jesus Christ na yun, hindi na buhay, itanggi mo yung pananampataya mo. Napakadali sabihin man. Totoo lang. Kung hindi talaga totoo na buhay ang Panginoon Jesus, pwede kayo kailan. Kung hindi ko naramdaman, pwede kayo kailan. Sige sir. Joke lang naman yun. Pero dahil sa puso ng mga kaaway, hindi mo natago sa aming puso na si Jesus Cristo ay muling nabuhay na maguli. Patayin nyo kami, okay lang sa amin. Kagalakad pa nga namin kasi pag namatay itong katawang ito, doon na kami. Hindi kami lugi. Hindi kami lugi. Hindi lugi mga kapatid. Ang mamatay talaga tayo. Mawawala tayo sa mundong ito. Pero yung buhay natin na binago ng Panginoon, niligtas ng ating Panginoon. Yung kaluluwa natin, ibang usapan yun. Amen. Amen? Mananatili at mananatili ito magpakailanman. Kaya nalungkot marahil yung mga apostol. Nalungkot yung mga alagad ng ating Panginoon. Diba nabanggit ko sa inyo nakaraan si Angel Cleo? Kailan niyo si Angel Cleo? Sa Luke chapter 24. Si Angel Cleo at yung isa niya pang kasama. Punta sila ng Emmaus. Ang Emmaus, mga kapatid, ay lugar ng mga Palestinian. Hindi ko masapot ng Jerusalem eh. Yung sa pag-aaral, 60 milya na ang layo. 100 plus kilometro na ang layo ito sa Jerusalem, mga kapatid. So, punta sila ng Emmaus. Hindi natin alam, hindi nabigay eksakto ang Biblia kung ano yung gagawin na sa Emmaus. Pero habang naglalakad sila, dala-dala nila yung kalungkutan sa kanilang puso. Kasi nung ating Panginoong Yesus, nabataan nilang namatay, nawala sila ng pag-asa. Pero hindi nila alam, sa kanilang paglalakad, merong parang isang tao din. Pero spiritual na ito. Hindi na siya basta namamatay. Hindi siya basta nabubulok. Nakikita nila, laman yun, laman na spiritual. May halong spiritual. Glorified body, ika nga mga kapatid. So naglalakad, sabi niya, nagkunwari ang Panginoong Yesus. Mababasa niya, Luke chapter 24. Nagkunwari ang ating Panginoong Yesus na parang ordinary tao lang. Nakasama na sa niya. Bakit yung nalungkot?
Ikaw lang ba, sabi niya kay Cleo, ikaw lang ba hindi nakakaalam sa buong balita ng Jerusalem na yung Kristo ay pinatay? Ano rin ng Panginoon? Pinagalitan sila. Sinaway sila ng Panginoon at binalik sila ng Diyos sa kasulatan na yung Kristo na ito hindi aksidenteng namatay. Intensyon niyang mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. At siya ay magpapangong muli sa ikatong araw. Hindi nila alam, after 3 days, nabuhay siya muli. Kasama na nga nila. Habang nilalakad pa sila, malapit sa kanilang bahay, sabi niya, Sir, kain ka muna. Meron silang communion. Nagkain sila ng pagkain, naglabas sila ng tinapay, at mga ating Panginoong Yesus lumapot ng tinapay, pinagputol-putol. Kaya naniniwala, nakita nila na si Jesus Cristo na yun. Bakit? May bukas eh. Nung pinagputol-putol ang tinapay, kita. Nakilala nila ng ating Panginoon, kaya lang biglang nawala. Doon nila napatunayan na totoo nga na si Kristo ay namatay, ngunit muling nabuhay. Amen. May mga pakakalo sa buhay natin, parang Uncle Cleo din tayo. Pero nakala ko ba, ito yung pangako mo sa buhay natin. From ang napakagandang istorya sa buhay ng Uncle Cleo, sa gitna ng iyong pagdududa, ang Diyos nagpapakita. Amen. Sa gitna ng pagkadismaya, ang Diyos nagpapakita. Nag-uusap ang Panginoon, anak. Hindi totoo yan. Ito ang katotohanan na sinara ating Panginoon. Hindi talaga mahalaga dapat yung sasabihin ng ibang tao sa buhay natin. Kundi yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin bilang mga anak niya. Yun ang mahalaga, yun yung ating panamnan, yun ang ating pagtiwalaan, yun yung ating sandalan. At habang pinag-uusapan nila ang bagay nito, kasi kinuha nila sa mga alagad. Luke chapter 24 pa naman, di po kumalis. Habang nung nakita nila yun, mga kapatid, nung nabataan nila na sa Kristo yun, bumunta sila sa mga alagad in verse 36, samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay nito, siya rin, ating Panginoon Jesus, ay tumayo sa gitna nila at sa kanila yung nagsabi, kapayapaan ay sumainyo. Nagpakita siya sa kanila. Para malaman nila, totoo nga na siya ay muling nabuhay. Amen. Amen? Talo tayo ng 51, 53. At nangyari na samantalang sila'y pinapaspasan niya, ay iniwan niya sila at dinala niya siya sa itaas sa langit at siya'y sinamba nila at nagbalik sila sa Jerusalem na may malaking galak at palaging sila'y nasa templo na nagpupuri sa ating Panginoon. Sus, meron palang kagalakan at meron palang kakaibang tagumpay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya tama yung sabi ng talata kanina, magkakaroon ng labis na galak. Sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magtaka sa mga pagsubok na iyan na inyong nararanasan na para bang ordinaryo lang o parang aksidente lang. Kaya sabi niya, sa halip kayo'y mga galak sapagkat kayo nakakabahagi sa hirap ni Kristo. Na kung papaanong siya'y luluwalhatiin. O sa pagkaayag ng kanyang kapangyarihan. Kapag ang kanyang kapangyarihan ay naipakita na, ang kagalakan ninyo ay magiging lubos. So, naiintindihan natin bilang Kristiyano na ang mga bagay na ito, ang mga pagsubok na ito, mga kapatid, ay hindi pinahintulot at hindi ipapahintulot para tayo ay saktan, para tayo ilubog. Hindi. Kundi intensyon ng Diyos para ang kanyang kalulahian ay makita sa buhay natin, mga kapatid. At ang Diyos lang din ang kilala ko, ang ating Panginoong Yesus, na nagpahintulot ng pagsubok, nagbibigay ng kalakasan sa gitna ng pagsubok, at nagbibigay ng daan palabas sa pagsubok. Yes, 13. Yes, 13. Yes, 13. Unang Korinto, yes, 13. Come on. Yes, 13. Amen. Wala pagsubok na tumanin sa inyo, hindi na naranasan ng lahat. Kundi tapat ang Diyos. Natutulungan niya kayo. Gawin niya. At bibigyan niya ng daan para makatakas kayo. Hindi katulad sa iba, nagbibigyan ng problema, sakitan sa ulo. Hallelujah.
Ang Panginoon nagpapahintulot ng pagsubok pero hindi ka niya iiwan. Amen. Ito pa nga yung pinakamaganda dyan eh. Minsan mo siyang tinalikuran, siya rin yung babalikan. Amen. Hallelujah. Kaya wala talaga magagawa ang tao. Babalik at babalik pa rin sa Panginoon. Kaya sa buhay natin, kumpiyansa tayo, Lord. Pinahintulot mo man ang bagay na ito. Alam ko, kakayanin namin sapagkat nangako ka sa amin, hindi mo kayo mababayaan. At alam ko, yun ang pinumubutan ng Cervantes family para matiling positibo sa negatibong bagay. Para matiling may pag-asa sa nakakatakot na bagay. Para matiling buhay ang pananampalataya sa gitna ng patay na sitwasyon sa kanilang buhay. Magiging basihan natin to, church. Amen. Magiging basihan natin to. Kaya ano man ang dumating sa atin sa 2025 na mga pagsubok pa, meron na po tayong basihan. Lord, si RJ, nag-agaw buhay, pero hindi mo pinabayaan. Si RJ na tinuring ng patay, pero buhay sa biyaya mo, Panginoon. Naniniwala din ako, Diyos, hindi mo kayo mapabayaan. Kasi yung Diyos ni RJ, ikaw rin yung Diyos ko. Amen. Yung Diyos ng Cervantes family ay siya rin Diyos na ating pinaglilingkuran sa buhay natin. Kaya, sabi ko, hindi natin tinataas ang tao. Pero napakagandang tingnan ng buhay ni RJ po nakarecover na. Alam ko, favorite spot na ito eh. Napakagandang tingnan ni RJ. Pag nangihina kayo sa pananampalataya, mga kapatid, dapat meron kayong karakter ni RJ. Hindi na lang po. Huwag natin sasampahin. Alalahanin natin, yung anak ni Tatay Glenn, Mr. Contes family, nagkaroon ng problema, tinulungan sila ng Panginoon. Ako naniniwala, tutulungan din ako ng Panginoon. Amen. Simpati na tayo. Kaya makakaroon po tayo ng pasihan, mga kapatid. Hallelujah. Para tayo po ay magpatuloy. Nagkaroon sila ng kagalakan, kakaibang tagumpay sa kabila ng kanilang pinagdaanan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoong Kristo ay namatay, ngunit muling nabuhay, mga kapatid. Kaya hindi natatapos ang lahat sa kamatayang kalagayan, kundi mayroong pagkabuhay na magulit, mga kapatid. Amen. Kaya tayo bilang Kristiyan, bakit tayo nagsasaya? Bakit tayo lumulundag? Maaaring probleman tayo ngayong linggo, pero bukas, problemado pa rin. Hindi, clear lang. Oo nga, baka problemado pa rin kayo bukas, mga kapatid. Ha? Ibigay niyo yan sa Diyos yung mga alalahanin niyo, mga kapatid. Amen. Gusto kasi iba naman kasi problema ni RJ sa problema ko. Sabi ko, meron tayong pasihan. Actually, hindi lang naman si RJ binuhay sa kanyang katawan eh. Binuhay din yung pag-asa ng pamilya. Amen. Binuhay din, dinagdagan ng Diyos yung pag-asa nila na ano pa bang kakailangan namin sa Panginoon? Kung magkaroon pa man ng problema sa buhay namin, alam ko malalampasan namin kasi si Kuya nga. Yun yan ako. Kaya kung sa buhay natin, bukas man, kaya natin masabi, ayaw ko mag-declare, pero hindi natin alam makaaway, bukas man, magkaroon ng problema sa buhay natin, magsubok na napakabigat. Ikatiran natin, si RJ nga, nakarecover. Si Batis family nga, nakarecover. Si RJ nga, hindi malaan ng Diyos. Ako pa kaya? Ayaw pa kaya? Amen, kaya pasaya na tayo. Amen. Kaya ano man ang mga inaalala natin ngayon, mga ibigay natin sa Panginoon? Si RJ nga? Si Batis family nga? Amen. Mayroon tayong basihan, mga kapatid. Kaya tayo nakakatalon, kaya tayo nakakasayaw, kaya tayo nakakapagsimba, dahil si Jesus ay buhay na Diyos. Dahil ang Panginoon ay hindi nagpapagaya sa ating buhay. Dahil ang Panginoon ay tumutulong sa ating buhay. Ang pandi tayo, may problema ako ngayon, pero lilipas din yan. Tatanan yan, hallelujah. Hindi naman ito yung unang beses na kasalipuan ako eh. Hindi naman ito yung unang beses na ako nagkaroon ng problema. Hindi naman ito yung unang beses na ako nagalan. Tinulungan ako ng Panginoon. Kaya alam ko, alapasan ko to. Alam ko, tutulungan ako ng Panginoon. Alam ko, tutulungan ako ng Diyos. Alam ko, hindi ako makakulaan. Alam ko, hindi ako iiwan. Yun yung kailan natin mga Pentecostal. Yun yung pinangugot natin na dito sa ating iglesia lalo tigit. May Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng pagiging isang secured. Sigurado tayo na, Lord, alam ko wala pa pero naniniwala ko meron ng darating Panginoon. Eh kasiguraduhan, yun yung Diyos natin. Yung Diyos kasi natin hindi nalilimitahan ng problema. Yung Diyos natin mga kapit, nasa taas ng problema. Kaya sabi ko, nabanggit ko kagabi kila Nanay Menta sa gawain ng Panginoon. Sabi sa Pablo sa
Unang Pedro, chapter 14 yan eh. Verse 17 to 18. Magsilabo kayo sa biyaya at makakilala sa aking Panginoon sa Kristo. Kasi maraming tao magsasabi sa atin, yun ang sapratayanan niya yan. Wala nang pag-asa yan. Pag kumakapit ka sa tao, magpipanghinaan ka ng loob. Kumapit ka sa Diyos. Kasi ang tao papanla yan. Ang tao, mga kapatid, iba ang masasabi niyan. Ang tao sasabihin nila, wala nang pag-asa yan, huwag ka nang magtiwala, huwag ka nang maniwala. Pero sa Diyos, iba ang Panginoon. Si Lazaro na 4 na araw ng patay sa John chapter 11. 4 na araw ng patay. Mabaho na yung kanyang bangkay, pero binuhay ba ng Panginoon? Amen. Sabi ni Martha, Lord, wag mo lang iuro yung bato. Mabaho na yan. Bulok na yan, 4 na araw na eh. Sabi ng Panginoon, Martha, sumasampalataya ka ba sa akin? Kaya sabi ng Panginoon, John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, kaya may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito. Tapos yung salita. Sinasampalatayanan niyo baga ito, church. Yung people, mga nanay tatay. Kasi minsan, Lord, kasi minsan alam natin na ang Diyos ang buhay. At ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Pero minsan di natin sinasampalatayanan. Hallelujah. Alam natin yung katotohanan. Nabasa ko na yung pastor eh. Narinig ko na yan eh. Ang tanong, sinasampalatayanan mo ba? Kasi kung sinasampalatayanan natin ito mga kapatid, hallelujah. Kung itinitiwalaan natin sa ating buhay, ano ang mga patay na alagay sa buhay natin, bubuhay ng Diyos. Bubuhay ng Panginoon. Tapos yung sinabi ng Panginoon, ako ang buhay. Yan mo lang. At ang pagkabuhay na magulit. Hallelujah. So kung mawala mo yung buhay, siya yung buhay. At kung mawala ng supply yung buhay, siya yung magbibigay ng buhay ulit. Amen. Kaya wala tayo dapat ikatakot sa Panginoon talaga eh. Panatag ang ating puso. Kaya naman sabi ng awitin, panatag ako dahil sa iyo. Panatag tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. Panatag tayo. Kasi si Kristo ay namatay, ngunit muling nabuhay. Bago magtapos mga kapatid, habang inahanda ko ito, sabi ko, naisip ko, nung namatay ang ating Panginoong Yesu Kristo, palagi ko si Satanas nakangiti. Pwede natin sabihin, wala eksakto sinabi Biblia, pero pwede natin sabihin na si Satanas, nung nakapako ang ating Panginoong Yesu Kristo at namatay yung kanyang laman, nakatawa siya. Pwedeng ganun. Katapusan na ng lahat ng bagay. Akin ang sanlibutan. Pero nakalimutan niya. Yung Diyos, nagkataon-tao lang. Amen. Namatay lang yung laman. Puro 18 ng unang Pedro. Namatay lang yung laman. Pero binuhay sa Espiritu. Nung nakaliping ang Panginoon, okay, 3 araw na, wala nang magagawa. Ang mga anak niya, na tinakakuha niya, hindi na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Namatay ka na tagapagligtas, sino magliligtas sa kanila. Hindi niya alam, after 3 days, may magandang balita. Kaya unang araw, may problema ka. Pangalawang araw, wala pang sagot. Pangatlo, mag-antay ka. Amen. Pangatlong araw, mag-antay tayo. Hindi pa tapos. Mali mo unang araw, napakabigat. Pangalawang araw, gano'n pa rin. Bakit mali mo pangatlo? Sa pangatlo, meron. Amen? Amen. Sa pangatlo, hindi natin pwedeng pangmabakan ang sasabihin ng ibang tao. Kundi sasabihin ng ating Panginoon. Mahalin siya ang ating Panginoon sa Kristo habang nakabayubay sa krus sa Kalbaryo, nasa libingan, tumatawa sa Satanas at katapusan na ng tao. Pero sa Panginoon, iba yung nasa isip niya. Hindi pa ito yung katapusan. Ito yung magandang simula. Amen. Kasi pag nabuhay ako maguli, magbabago ang lahat. Amen. Hindi
hindi lamang mabubuhay yung kanyang katawan, mabubuhayan tayo ng pag-asa na may Diyos ng pagkabuhay na maguli. Amen. Na hindi tayo iniwan at hindi tayo iiwan. Hindi nagbago at hindi magbabago sa ating buhay. Pakawakan natin yan mga kapatid. Ulitin ko po, sinabi ng Panginoon kay Martha, sinasampalatayaan mo baga ang bagay na ito, Martha? Kaya people, sinasampalatayaan niyo ba si Jesus ang buhay at ang muling pagkabuhay? Amen. Mga naitatay, sinasampalatayaan niyo ba ang bagay na ito? Kasi napakalaga, hindi lang natin alam. Amen. Nasa puso natin na ang Diyos ang buhay at ang Diyos ang pagkabuhay na maguli. Mamatay man ako o may mamatay man sa buhay ko, may bubuhayin ang Panginoon. Bubuhayin niya yung patay ko pananampalataya, hallelujah. Bubuhayin niya yung patay ko pag-asa. Bubuhayin niya yung patay ko paniniwala na yung mga anak ko hindi na magbabago. Bubuhayin ng Diyos yung paniniwala ko na yung pamilya ko makakasama ko sa kapiling ko sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Bubuhayin yung pananampalataya ko na ang Diyos hindi nagbabago at hindi pa natapos sa buhay ko. Bubuhayin niyo ng Panginoon, mga kapatid. Gusto niyo bang mabuhay yun ngayong umaga? Gusto niyo bang mabuhay ngayong umaga? Nasa kami na gusto mabuhay ang mga patay na konsentrasyon, mga patay na pag-asa, mga patay na pananampalataya na gusto mabuhay. Lord, gusto ko mabuhay. Ang sabi ng Romans chapter 6, tayong lahat na nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismo sa kanyang kamatayan. Upang kung paano si Kristo na namatay at muling binuhay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, Holy Ghost, Espiritu Santo, tayo rin naman ay mabubuhay na maguli. We need the Holy Ghost. Kailangan natin ang Holy Ghost. Tayo lahat mga kapatid. Hallelujah.